Eto nga pala guys, yung solar panel na nabili ko. Ang problema, hindi ko siya maikabit dun sa aming mga solar setup agad ng diretso kasi yung voltage niya ay hindi akma. Mas mura to kasi to, kaya ito yung binili ko talaga. Gusto ko mag-try ng mumurahing solar panel kaso medyo napamura nga yata ako ngayon. Hindi pala yung ito tama, na magkamali pala ako ng order. Kasi dapat 18 volts yung solar panel na orderin ko. Kaso hindi ko natingnan. Yung nakalagay pala sa kanya dito, 100 watts nga. Kaso 6 volt solar panel lang. Pumapatak lang siya ng 7 to 8 volts yung maximum voltage. That's why hindi siya pwedeng gamitin doon sa mga solar setup ko. So akala ko kasi nakamura na ako. Yung pala hindi ko rin siya magagamit. Hindi ko rin naman ito pwedeng gamitin doon sa mga solar light na 6 volt yung solar panel kasi mataas naman yung current dito, masisira naman yon. Kung gagamitin naman sila sa mga solar setup namin dito, para makabuo ng 18 volts, kailangan ko ng tatlong solar panel. Papagsamahin ko sila into series, tatlo, bali 6 times 3, makakabuo ko ng 18 volts mahigit para magamit doon sa aming mga solar setup para magsakto. Yun nga lang, hindi pa naman ako kakabili ng panibagong solar panel na katulad to, kaya hindi ko siya madagdagan. So, nag-isip ako ng isa pang solusyon para mapataas yung kanyang output voltage para magamit sa mga solar panel o kaya naman ay para magamit doon sa mga power station namin dito. At ang isa kong naging solusyon para magawan siya ng paraan ay gumamit ng boost converter or pampataas ng voltahe. Gagawin nito yung 6 volt na output nito, papataasin ko hanggang 18 volts. So itong gamit kong back converter na to ay ito, tingnan nyo din eh. Ito yung itsura niya, ganito siya. Ito ay pampataas ng voltahe. So nabubuksan naman ito din eh. Medyo hindi ko lang mabuksan ngayon dahil medyo matigas. So bubuklatin ko na lang dito ulit. Nagamit ko na to dati, na try ko na, kaso hindi ko nagamit ng matagalan kasi nga gusto ko muna siyang videohan para makita nyo rin. So ito, meron siya ditong input and output. So dito sa in, dito natin ikakabit yung solar panel, 6 volt, tapos dito sa output, dito siya maglalabas ng 18 volts kung ilang gusto natin hanggang 35 volts. Ito naman yung ating pihitan, potentiometer, para ma-adjust natin yung output voltage or mataas na voltage na gusto nating palabasin. So subukan natin ngayon. Dito ko lamang muna ibibilad itong solar panel sa harapan kasi dito mas malakas yung sikat ng araw. So dine, tapos gagamit ako ng extension wire na may kasamang MC4 connector para hindi tayo nakabilad dito sa arawan. So dito natin siya ite-test later. So, ikakabit ko muna dito yung mga MC4 connector. Ayan. So, okay na. Testing natin dito yung kanyang output voltage para makita nyo rin. So, ito yung ating dulo. Ito yung kanyang output voltage. Ngayong umaga, mayroon na siyang 7.53 volts. So, hindi to pwedeng gamitin sa mga solar setup kasi nga masyadong mababa. Dapat dun is nasa 14 volts pataas to 18 volts hanggang 23 volts. Kaya gagamitin natin ngayon yung ating boost converter. So dito sa input nitong ating back converter, dito natin isusuot ito. So ang negative dito ay itong kulay itim, positive itong kulay pula. Nilagyan ko na siya. Tapos kakabit natin dito, input positive, ito nakalagay naman. So ikakabit ko siya dito. Tapos ito naman yung negative. Ayan. Tapos higpitan natin dito para hindi mag-loose yung connection, para maayos at hindi matagtag. Ito. So, meron na siyang ilaw dito, kita nyo sa dulo, ayan. So, gumagana na siya. Tapos, dito naman sa dulo niya, sa output, dito tayo maglalagay ng wire papapunta sa ating mga power station or solar charge controller. Pero, tingnan muna natin yung kanyang output voltage din eh. Kasi ito, naka-configure ko na, naayos ko na, kaya siguro mataas na to. Ayan, meron siyang 18 volts. So, dito yung kanyang adjustan para mapalakas at mapahina yung voltahe din eh. Papaganon lang, counterclockwise kapag pabawas. Kapag clockwise naman is padagdag. So, tingnan natin din eh. Ganun lang naman siya. Madali naman siyang gamitin. Eto, siya ay nasa 18 volts. Okay, 18.61 volts. So, ngayon, ikabit na natin siya dito sa wire ng power station. Ito yung gagamitin ko para maikabit siya papunta sa power station at ma-charge natin. So, ito, kabit lang natin din eh. Ang positive pa rin natin dito, may nakalagay naman. Eto, out positive, out negative. So, ganyan pa rin. Make sure lang na tama lagi yung pagkakabit para hindi masira yung mga device. Kasi sayang na naman kung bibili kayo tapos masisira, ay gastos na naman. Tapos, ayan, higpitan natin. Kabila rin naman para okay yung connection, hindi siya matagtag. So, babalik natin dito sa kanyang takip. Ayan. Actually, pwede naman din siyang tagtagan ng takip, pero mas madali kapag aalisin natin, mas madali magkabit. Eto na dito sa power station, isaksak na natin din eh. So, ayan.
So, nagcha-charge naman siya ngayon. Ito, meron siyang kulay pula pa din eh. Ayan. Tapos, dito naman sa power station, hindi ma-detect yung kanyang power kasi mahina yung sikat ng araw ngayon. So, hintayin natin mamaya kapag medyo lumakas. Ganito lang kasi talaga to kapag mahina yung power. Lalo na 6 volt lang naman yung solar panel. Meron pang efficiency loss to. Mababawasan pa niya yung output power ng solar panel. Kaya, hihina na rin yung power papunta dito. Malaki yung mababawas talaga. So, eto ngayon yung solar panel. Dito ko nilagay sa bubong. Medyo malakas na yung sikat ng araw. Kanina hindi siya mag-charge kasi hindi kayanin sa wire. Sobrang haba. Malaki yung voltage drop. So, mas maganda mas maikling wire kasi nga 7 volts lang naman yan. So, parating dito sa power station, nagcha-charge na siya 19 watts to 20 watts. Mahina yung sikat ng araw ngayon and expected na talaga na mas mahina yung power niya dito kasi maraming process yung boosting na nangyari dito. From 7 volts, pinataas ng hanggang 28 volts. Pagdating dito, yung 28 volts, pababa na hanggang 20 volts kasi naka 20 volts battery ata to. So, ayun, mas humina na. 21 watts, ayan. So, pero ang maganda niyan, gumagana naman. Hindi masasayang yung solar panel. Mas maganda sana kung mag-a-add ako ng solar panel ng mga dalawa pa para maging 18 volts sila. Pero mas magastos yun. Kaya, as of now, temporary, ito muna yung gagamitin ko. Back converter na lang muna. So, working naman. And now, ngayon, subukan na rin natin dito sa solar charge controller papunta sa battery. So, eto, MPPT. Ikakabit ko muna dito yung mga solar charge controller natin sa kabitan. Nakaano siya ngayon, sinet ko siya sa 23 volts. Tingnan natin kung siya ay gagana dito sa MPPT. So, dito ginamit ko siya sa MPPT solar charge controller. Gumana siya nung una, pero habang tumatagal nawawala. Bigla ring namamatay, nagatigil tong back converter, tong boost. So, medyo mahina tong back converter na to. Kasi nga, mumurahin lang naman to. Pero dito sa Bluetti, gumagana naman siya. Dito nga lang, sa MPPT ay hindi. Siguro kung gagamit ako ng mga PWM, gagana siya, kaso mahina naman mag-charge. So, ligwak din dito. And eto, gumagana naman yung back converter dito. Ang problema lang, kapag humina yung sikat ng araw, nag-disconnect din to, nawawala yung kanyang boosting. Bumabalik siya sa 7 volts. Tapos kapag lumakas yung sikat ng araw, hindi pa rin siya magtutuloy-tuloy ng boosting, hindi pa rin tataas yung voltage, mag-i-stay pa rin siya sa 7 volts or 6 volts, kung ano man yung voltage ng input. Pero para siya gumana at bumalik ulit, wala kayong pipihitin dito. Ang gagawin lang ay, i-disconnect itong solar panel, tapos i-connect ulit. So mas magandang maglagay na lamang ng switch o kaya yung circuit breaker na tinataas binababa. Para kapag mahina yung sikat ng araw, mamamatay siya. Ang gagawin nyo lang kapag lumakas yung sikat ng araw ulit, ay i-restart yung circuit breaker o kaya yung switch. Yun yung isa sa downside ditong boost converter na to. Hindi siya nag-continuous yung kanyang boosting. Kapag humina yung sikat ng araw at lumakas, wala pa rin. Kailangan mo siyang i-reconnect tsaka i-disconnect and reconnect ulit.